Can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, but they did not finish the Yeah. meaning of the whole Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal. Kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Ma'am, on other issues, si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? Just want to know. Yes. Correct, yes. Right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, but they did not finish the meaning of the whole Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang Impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news, at iyan ang kanilang pananaw, isang Impacta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong Impacta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yuse Claire, mapunta naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interview sa The Hague, kausap niya yung mga supporter niya po, no, natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung SONA ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Coming from the Vice President, ano po ang reaction niyo po dito? Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino man, hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. Ang SONA, ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments,
kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. Hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan. During that interview, natanong din po siya tungkol sa loobin niya kung expected bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez dahil nabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan po sa kanyang SONA. Sabi niya, yung sa 20 pesos nga lang na bigas, hindi natupad. Meron din daw po siyang hiniling noong pumayag siyang tumakbo. Yung isa po gusto niyang gawin para sa kanyang mga anak na gagawin niya gabi-gabi. Kaya para sa kanya, hindi pa rin tinupad to ng Pangulo. So bakit pa daw po maniniwala at manonood sa SONA? Okay. Parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute. Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. Ano po yung hiling na yun, ma'am, if ma-remember lang po ng publiko? Baka alam mo. Sabihin mo na sa amin. Any idea? Okay, I will answer. Any idea? Ayun po yung pag-uwi, ma'am, sa Davao on a daily basis. Gamit ang Ang chopper po. si Tristan po ang nagsalita. Okay na? No, seriously, Yusek, can you tell us what was that condition that she asked of the president that she is claiming now that was not fulfilled? Alam naman natin, sa kanyang dating press briefing or press con, nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Hindi naman ito lingid. Kahit sa inyo po. Sa mga taga-media, hindi ito lingid. At si Tristan na nga rin po ang nagpatotoo niyan. Salamat. No, sorry, ma'am. Sorry, Tristan. But does the president now deny that he acceded to that request at any point nung sila running mates pa lamang when they were trying to perhaps come up with agreements? Pag sila nanalo na. Wala po akong personal na kaalaman, hindi pa po ako parte ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So, wala po akong categorical na sagot na masasabi patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay... Ay, may tanong pa sa follow-up question kay Maricel Halili. No, Yusek, na-mention din kasi ni VP Sara doon sa interview sa The Hague na the administration is a dictator and that she's not even sure if we will have an election in 2028. Alam naman po natin ang konstitusyon. So, again, it's a waste of time to make a response on that statement. Next question. Next question mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Yusek, another follow-up on VP Sara. Sabi ko, next question. But in a separate interview, Yusek, she was asked about the recent incidents of school violence in the country, and
She called it a manifestation of a weak leadership. Kaya raw po nagkakanya-kanya na yung mga tao and even government employees. Allow me to quote her, Yusek. Kasi nawawala yung moral ascendancy ng pinakataas, yung mga nasa taas. Pag sinabi nating nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President, kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. What does the palace make of that? Anong incident yung pinatutungkulan niya? Yung school violence like the Tacloban shooting. Mabilis pong nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay maresolba. Mas maganda po talagang alamin kung anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan. Sunod na tanong mula kay Sam Mendinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin. Before po in-announce ni President Marcos sa fifth SONA niya yung tax reform package tsaka yung EPIRA amendment, nag-consult na po ba siya sa economic managers regarding dun sa possible impact nung dalawang policy reforms na yun at saka kung saan funds kukunin yung ano? Hindi po magsasalita ang Pangulo kung wala siyang basihan. Inaaral po ng Pangulo ang bawat sinasabi niya. Hindi po siya nagsasalita sa harap ng media, especially sa SONA, kung wala siyang pagbabatayan. Pero ang mga detalye po na yan, Sam, ay makikita natin at madidig natin kay Secretary Go na magkakaroon ng briefing ng 1:30 or 2 o'clock ngayong araw. Sige po, ma'am. Wala nang... Ipapaalam ko po sa inyo kasi yun po ang ipinabot sa atin. 1:30 or 2 o'clock PM, maaari nyo na pong itanong patungkol po sa mga issue sa tax. Okay, wala nang tanong mula sa... Napatawa niyo ako ngayong araw na to